Habang pauwi si Ponggay, napansin niyang may nag-aaway sa gilid ng kalsada. Agad siyang lumapit at tumulong bilang pulis. Pagka-uwi, kaagad siyang tinanong ng kanyang tiyahin kung nakipag-away na naman ba siya. Ipinaliwanag ni Ponggay na tumulong lamang siya sa gulo, ngunit nagalit ang tiyahin, sinasabing pinapairal niya ang kanyang pagiging padalos-dalos at pilya. Samantala, isang babae ang nagpaalam sa kanyang ina na may pupuntahan. Sinabi niyang may bagong bukas na gimikan at magtatrabaho muna siya bilang promo girl. Pagdating sa selebrasyon ni Miguelito, agad niya itong binati at kinongratula dahil hawak na raw nito ang Maynila. Sa mapang-akit na tono, sinabi pa niyang baka may iba pang gusto si Miguelito na hawakan. Hindi nagtagal, dinala siya ni Miguelito sa isang silid at mariing ipinaalam na siya ang may kontrol at masusunod sa lahat ng bagay. Sa kabilang dako, nakaluhod si Tanggol sa tabi ng duguang si Oweng matapos ang pamamaril ni Lucio. Hindi makapaniwala sa sinapit ng kaibigan, humingi siya ng tawad habang hawak-hawak ito. Pinayuhan naman siya ni Fatima na huwag mawala ng pag-asa sapagkat sinusubok lamang sila ng Diyos. Biglang sumugod ang mga pulis na pinamumunuan ni Rigor at Hector at mabilis na nagkaroon ng putukan. Inutusan ni Tanggol sina Paeng at Fatima na tumakas habang siya ang haharap sa kalaban. Ngunit nakakuha ng baril si Paeng at sumama sa labanan. Bago sila tuluyang naghiwa-hiwalay, sinabi ni Paeng kay Fatima na mas ligtas kung magkakanya-kanya sila ng daan. Nagtagpo sa isang matinding engkwentro sina Ponggay at Fatima. Hawak ang patalim, nagkaroon ng bentahe si Fatima sa laban. Sa kabilang panig, nagkasagupaan sina Paeng at Rigor at nagkapalitan ng putok. Nagharap din sina Tanggol at Hector. Malakas ang suntok ni Hector at naitulak si Tanggol sa pader, ngunit hindi nagpatinag si Tanggol. Bumangon siya at gumanti ng mga suntok, ayaw magpatalo sa tensyon ng labanan. Muling sumiklab ang labanan kina Fatima at Ponggay. Tinaganan ni Fatima ang kalaban habang hawak ang patalim at itinutok kay Ponggay. Biglang sumigaw si Paeng mula sa di kalayuan, dahilan para mapahinto si Fatima. Ngunit sa mismong sandaling iyon, pinaputukan siya ng sunod-sunod ni Rigor. Napasigaw si Fatima at agad tumakbo patungo kay Paeng, puno ng galit. Sa kanyang pagkabigla at paghihiganti, sunod-sunod niyang pinagbabaril si Rigor. Ngunit nang tumigil siya, siya naman ang pinuntirya at tinamaan ng maraming bala. Sumiklab ang matinding bakbakan sa iba't ibang sulok ng labanan. Sa gitna ng gulo, ipinakita ni Ponggay ang kanyang tapang bilang pulis, ngunit nabahala ang kanyang pamilya sa panganib na kanyang hinaharap. Samantala, mas lalong nagpakita ng kapangyarihan si Miguelito habang patuloy na kontrolado ang mga taong pumapaligid sa kanya. Habang nagluluksa si Tanggol sa pagkamatay ni Oweng, dumating ang tropa ni Rigor at Hector at nagpasiklab ng matinding putukan. Pinili ni Tanggol na harapin ang panganib upang protektahan ang kanyang mga kasama. Samantalang si Paeng ay nakipagsagupaan din upang makasuporta. Sa magkakaibang panig, umigting ang mga sagupaan. Fatima laban kay Ponggay, Paeng laban kay Rigor, at Tanggol laban kay Hector. Trahiko ang naging wakas para kina Fatima at Paeng. Sa kabila ng tapang ni Fatima, napatigil siya nang marinig ang sigaw ni Paeng na naging daan para pagbabarilin siya ni Rigor. Sa huli, bago siya tuluyang bumagsak, nakaganti pa siya, ngunit agad ding tinamaan ng sunod-sunod na bala. Ang buong gabi ay nagtapos sa matinding pagkawasak, nag-iiwan ng lungkot at matinding sugat sa mga naiwan sa laban. Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panunood.